What's up mga ka-angler, mga idol, mga master, mga ka-fishing? Andito na naman tayo, Reg Fishing TV, nagbabalik para sa isa na namang offshore jigging session. So ayun na nga, Siog in Sea, solo flight tayo sa bangka ngayon. Pero syempre may ka-convoy tayo, so andun sila banda. So ako, dito naman ako titira mga ka-angler. So maganda-ganda yung alon ngayon, may drifting. So sana magandang hulian din. So ayun mga ka-angler, magse-setup muna tayo. At habang ako yung nagse-setup, mag-tutorial muna tayo mga ka-angler. So ituturo ko sa tutorial natin kung paano ko kinakabit yung aking leader line papunta sa aking lure or sa aking metal jigs. Especially kung ano yung ginagamit ko na connection or terminal tackle from leader line to lure. At saka syempre yung fishing knots na rin mga ka-angler. So ayun, kita-kits tayo sa ating tutorial. Let's go! So ayun na nga mga ka-angler, as you can see, meron tayo ditong tatlong nakarig na jig. So sa pagko-connect ng leader line papunta sa aking lure, dalawang method po yung ginagamit ko. Although tatlo yung nakarig dyan, pero mamaya i-explain ko. So unang method is ginagamitan ko ng solid ring na pear shape. At yung pangalawa naman is ginagamitan ko ng swivel. So yun lang po, pear shape na solid ring at saka swivel. Yung nasa left side is yung pear shape. So ayan, nakatago siya. Pakita natin para mas makita nyo. Ayan po guys, yung pear shape na solid ring. Itong inano ko ng plier na to. So ayan po, as you can see, yung shape niya is parang pear. So dito no, muna po ikakabit yung leader line. Dito sa pinanghahawakan ko ng plier na to dito. Diyan mo sa ikakabit yung leader line mo. Ayan. So ayan po yung connection niya, yung terminal tackle na ginagamit kung first method. Ayan. Papakita ko naman yung pangalawa method, swivel naman. So eto. So ganyan siya mga ka-angler. So ayan. So yun po yung swivel. So syempre dito mo rin kakabit yung leader line papunta sa yung lure. So yun po yung swivel. So ano po yung isang swivel? Ayan. So ito namang isa is yung ball bearing na swivel. So yan po. So ideally dapat ang ginagamit is ball bearing na swivel para sa slow pitch jigging kasi mas ano to, smooth. Although kahit yung barrel swivel naman na yun is smooth din, pero ito ang ideal na ginagamit talaga, ball bearing. Yun ang suggestion pag slow pitch jigging. Pero kung wala kayong ball bearing, pwede kayong gumamit ng barrel swivel. Ano bang advantage ng gumagamit ng swivel at saka sa pear shape na solid ring? Ideally sa slow pitch talaga dapat gagamit ka ng swivel or ball bearing swivel kasi nga para maka-avoid ka ng line twist. So ayun, as you can see, umiikot kasi yan. So habang bumababa yung lure mo, nagda-drop ka, possibility is umiikot yan. So nagkakaroon ng line twist. So para ma-avoid yun, dapat ang gamitin mo is swivel. Ayan, para iikot din siya, ganyan. Hindi magkakaroon ng line twist yung braid line mo. So, di ba nakakabit yung braid line mo dyan? Habang bumababa siya, umiikot ito. So, umiikot din. So, hindi siya nagkakaroon ng line twist kasi nga umiikot din siya. So, yun po ang isang advantage. At ang isang advantage ng ball bearing is mas makakalaro yung lure mo ng mainam. Lalong-lalo na pag slow pitch nga tayo. Mas may freedom yung jig mo pag nag-fall siya na mag-flutter. Kaysa yung solid ring, pigil siya eh. Di ba, kunyari ito, bumababa to. As tingnan nyo, kahit iikot na ganyan, di ba? So may freedom siya na iikot. So mas maganda yung laro niya compared dito sa isang way natin ng pagrilig. Ayan. Tingnan nyo. So kunyari ito, hindi siya, pag bumaba to, hindi siya gano, pag nag-flutter siya, yan, tingnan mo, mapipigil na, hindi na mag-rotate ng ganyan, di ba? Tingnan nyo. O, di ba, maglalak siya. Pag swivel yung gamit mo, ayun, kahit iikot-ikot yan. Ayan. So, napre-prevent niya yun. Mas may freedom. So, syempre kung mas may freedom, mas maganda yung galaw niya. Hindi siya pigil. Alright? So, yun naman ang disadvantage ng pear shape. At saka, yun na nga, pag nagdadrop ka, yung line twist. Kasi hindi ito umiikot eh. Pigil. 'Di ba?
So nagkakaroon ng line twist yung braid line mo. So iniiwasan natin yung line twist kasi nga syempre yung braid line mo madaling mag-bowl pag mayroon siyang line twist. At saka syempre in the long run pag ganun siya, naiikot ng maiikot, mas madaling masira. So para ma-prevent yun, gumamit ng swivel. Ayan, although mas mahal to, pero yun ang suggested talaga sa slow pitch jigging. Okay? Pero kung wala kayo nito, okay lang naman pong gamitin itong ayun, barrel swivel. Ayan, meron din naman kasi mga brand na smooth din. O kagaya itong gamit ko na to, Van Fok to eh. At saka yung NT na swivel. Ayan, smooth din naman yun kaya walang problema. Alright, so yun po yung 2 methods ng pagkabit ng leader line going to your lure. So kanya-kanya yan, kung saan ka confident yun ang gamitin mo. Ako, ito talagang suggested ko swivel ng gamitin. Kasi nga yun ang ano ng slow pitch jigging, di ba? Saka kung iisipin mo naman, nakaka-prevent siya ng line twist at saka mas may freedom yung lure mo kasi ang action ng slow pitch jigging is yung pag-flutter. Pero kung fast jigging yung gamit mo, ito ang gamitin mo mas maganda. Ayan. Kasi yung action ng jig mo sa fast jigging hindi naman yung pag-flutter. Alright? Kumbaga yung pag-pitch mo. So umakyat yan na ganun. So yung pag-jerk mo siya. So hindi mo na kailangan ng fluttering action dun. Kasi nag-i-strike yung isda sa pag-jerk mo pag umakyat yung lure mo. Ito naman, mas sa slow pitch jigging naman, nag-i-strike yung isda pag nag-flutter pababa. So yun yung action niya. So kailangan mo talaga ng ball bearing swivel or any kind of swivel para mas magaswabe yung fluttering niya, action ng yung jig. So yun lang po ang ginagamit natin na connection. First method, yung solid ring na pure shape. Pangalawa naman is swivel. So kayo guys, ano yung ginagamit nyo na connection from your leader line going to your lure? Pa-comment down below at bakit yan ang ginagamit nyo. Huwag natin makalimutan ang ginagamit ko po na fishing knot from leader line connecting sa terminal tackles, yan sa swivel o kaya sa pure shape na solid ring, is improved clinch knot at saka chain knot or yung AG chain knot. Kung paano po gawin yun, ilalagay ko sa may description ng video na to yung link para makita nyo at ma-practice nyo. Alright guys, first drop tayo mga ka-angler. Ang gamit natin na lure ngayon is 350 grams. So nasa about 130 siguro to. So 350 grams na singit. Ayan. So isa to sa aking favorite na lure na gamitin. Magaan i-jig kasi. At kung maagos yung spot, maganda gamitin kasi may ano siya ganito. Mga tawag kasi nito, nakalimutan ko na. So yan, may ano siya dyan. Grid ba ang tawag dyan mga ka-angler? So ayun, syempre gamit natin yung ating twin assist hook. Ayan. So ma-avail nyo itong lure at saka sa twin assist hook sa Reg Fishing TV. So ilalagay ko sa may description ng video mga ka-angler. Gayun din yung setup na ginamit ko sa fishing na to. Alright, so syempre ano tayo, slow pitch jigging tayo mga ka-angler. So ayun, ang gamit ko ngayon is yung barrel swivel kasi naubusan tayo ng ball bearing swivel. Ayan. Alright. Fish on tayo mga ka-angler. Umi-strike sa 170. So pumunta ako ng 200 meters kasi wala akong mahuli dun sa 110 to 150. May dalawang strike lang ako dun, hindi ko mapit. Tapos wala na. Ayun, pumunta ako dito sa may 200. Ayan, bumaba pa lang yung ano ko, nasa 170 pa lang. May tumira na. Ano kaya ito? Hindi naman siya kabigatan mga ka-angler, pero fish on! Fish on! So ganun lang yung technique mga ka-angler. Kung wala kayong mahuli sa depth na ganun, mag-search lang kayo kung anong depth sila. Ano kaya to? Hindi naman siya kalaki yan eh. Uy! Jump fish! Uy, kakaibang kulay ah. Nice! First time ako makahuli ng ganitong species unlock to para sa akin mga ka-angler. Ayan o, kakaiba. Kakaibang kulay. Panalo. Alright. Yellow something na ayos ah. Ayun o. Yellowish.
Ano kayang klaseng jobfish to? I-research nyo natin. Species unlock ng jobfish, guys. Meron siyang line na ano, blue, tapos yellow sa top. Orange dito, panalo. Alright. Darapan natin agad. So, singit ang nakadawi mga ka-angler. Singit. Eto na guys, ang mamaw. Sumistrike ng 2 beses. Nung una hindi niya nakuha. Tapos yung nilalaro ko lang. Tapos dinilap ko lang ulit. Ni-strike niya ulit. Sus, ano kaya to? Hindi kaya nasa 200 meters ako. Nako, mukhang ano to ah. Hindi to pati. Ay, so wakas, ito na ang mamaw natin. Come on. Ay, napapahila naman. Ayan, meron pa tayong 210. Come on. Kaya to. $200 meters pa to. Ayan, yung pang 200 na line, red. Papahila. Nagpapahila mga ka-angler. Ayan, 190. Come on. Kailangan mailan natin to. Ayan, going 140. Uy! Dahan-dahanin lang natin. Laruin natin slow pitch. Kaya nga slow pitch tayo eh. Uy! Yan na. Alright. 100 na lang to. Come on. Pagbigyan mo na ako. Pagbigyan mo na si Reg Fishing TV. 6 na lang. Gusto kitang masilayan. Ay, gusto kitang masilayan. Ayan, 5 na lang na linya guys. Hindi naman tumatakbo. Ano bang mga nahuhuli sa 200 meters guys? Ayan. Baka ruby snapper. Or monchong. Ano kaya to? Uy, ayan na. Okay, 4 na lang na line. Sumipa. 3 na lang. 3 na lang guys. Uy, ayan. Sumisipa na nung malapit sa taas. Dalawa na lang guys. Masisilayan na natin. Ayan na. Ayan. May kulay na guys. Ayan. May kulay na. Ayan yun. Nakita niyo ba guys? May kulay na. Ayan o. Uy, amberjack. Amberjack guys. Yun. Mamaw na amberjack. Walang kawala. Yes, nakamamaw din. Yes sir. Andito lang pala kayo. Ay, sa wakas. Alright, may 10 kilo siguro to. Ayun o. Laki. Yeah. Fish on. Nakamamaw sa wakas. Ayan o. Panalo. Woo! Gamit natin ang singit 350 grams 200 meters. Champion.
At ayun na nga, lumakas na yung hangin. Punta na natin yung mga kasama natin at baka magpagilid kami. Doon na lang kami tumira kasi as you can see, safety first tayo mga ka-angler. Puntahan natin sila. At ayun na nga mga ka-angler, andito kami sa aming last spot, final spot for today's fishing adventure. So try natin dito, baka may maka last minute catch pa. At ayun na nga, as we speak, may nahuli daw siya. Ay wala, na false alarm para. Na ano lang, na it's a prank. So ayun, try na natin guys. Andito kami sa nasa 150 meters to eh. So depende yung drifting namin kung mababaw or palalim. Pero ayan, dito lang yan sa malapit sa gilid mga ka. Pero ayun, baluin mo na. So dito sa spot na to maraming pating. Usually nahuli namin dito treasure shark. So nakaraan na fishing namin dito, dalawang treasure shark. Biglang lumakas kanina guys yung hangin sa ano, pinuntahan namin kaya humilid na kami. Mahirap doon ang maabutan ng super lakas kasi malayo doon. At ayun na nga mga ka-angler, wala tayong huli sa ating final spot. Kaya eto, uwian na. So kita-kits tayo mga ka-angler sa susunod na fishing adventure. Until next time, fish be with you!